Okay. Dahil sa first Tuesday yesterday, ito yung glass hour natin na card. No? Tanungin natin kung ano ba yung mga dala niyang balita or warnings, predictions para sa first Tuesday, which is September 5th. Kukuha ako dito ng tatlong baraha. This is 1690, 1691, and 1692. Okay, first card. Ay, reach out. Tignan mo, reach out talaga. Second card. Prophecy. Ay, lagot, Diyos ko, nakasulat sa buhay mo. Third card. Transform. Okay. So, ito kasi, no, sinasabi dito, kung meron kang mga pagbabago sa buhay mo, no, na nararamdaman. Kasi yung ibang tao, ma-pride, ma-ego, no, yung iba ayaw talaga, yung nakikipagmataasan pa. Bago mahuli ang lahat, mag-reach out ka, lalo na kung may katampuhan kang magulang, kapatid, kaibigan, or mga taong malapit sa buhay mo nung panahon na nag-uumpisa pa lang ikaw sa buhay. Or minsan, kasi may mga tao na kapag nagtagumpay na, nakakalimot, di ba? So, nasa propesiya ng tao na kailangan mong mag-reach out bago ito mamatay para tuluyan ikaw na makatransform. Alam mo kung bakit? Kasi para itong ito kasi yung punto ng regrets, no? Na kapag hindi mo nakausap yung, halimbawa may katampuhan ka sa pamilya mo, magulang mo or siblings mo, no? Tapos dito ka nandoon sa propesiya na uunlad ka, yayaman ka, gaganda ang buhay mo. Pero hindi ka makaproceed dito sa transformation na binibigay at nakasulat sa tadhana mo dahil dito sa unang baraha. So yung gagawin mo, kasi tingnan mo, merong owl dito nakatingin. Minamatsagan ka kung ano yung ginagawa mo. Tapos dito naman, sa propesiya, may nakaabang din. No? It's either kamatayan, kamalasan, anghel, or depensa. May nakaabang, may nanunood, may tinitignan ka kung paano mo hawakan ang tadhana mo. Ito yung sinasabi, paano mo lalakbayin ang journey mo sa buhay. So, kung naging mapagmataas ka, mayabang ka, ma-pride, no? Maraming nakatingin sa iyo, hindi lang mga marites, kundi mga kaluluwa, no? Mga fairies, espiritu, mismo si universe at si God nakapanood sa iyo. Dito ka sinasalang sa swerte mo sa buhay. Kung gaano at paano kanila pagbibigyan sa mga bagay-bagay na hinihiling mo. Kung napapansin mo, hindi buo ang buhay mo kasi may mga tao kang, may kinikim-kim ka sa sarili mo, may galit sa sarili mo, or minsan, meron kang tinatagong pag-ibig na hindi mo masabi-sabi, hindi mo mailabas, hindi mo maipaglaban, dahil marami kang isinaalang-alang ng mga tao at opinyon ng mga tao sa paligid mo. So, hindi ka tuluyang magiging malaya, hindi ka magkakaroon ng kalayaan at transformation sa buhay mo hanggat hindi mo natatanggap ang propesiya na halimbawa, no, kasal ikaw. Tapos, yung iniwanan mo na tao or babae is, yun yung mahal mo, yun yung bumubuo sa buhay mo, nagpapasaya sa'yo. Pero, binalikan mo ang nanay ng mga anak mo. Dahil yun ang sabi nila, na yun ang dapat mong gawin. Kasi ito yung dito ka kasal sa nanay ng mga anak mo. Pero yung totoo doon, hindi ka na masaya. Naaawa ka na lang sa kanya dahil alam mo at nakikita mo na wala siyang kakayanan na buhayin ang mga bata kung sakali na susundin mo ang laman ng puso mo na nakatadhana na ibang tao ang mamahalin mo at hindi siya. So, sinasabi ng propesiya, sundin mo ang nilalaman ng puso mo. Kung sinasabi ng puso mo na ipaglaban mo yung pag-ibig mo doon sa taong tinalikuran mo, ipaglaban mo.
Dito naman sa naging asawa mo, pag-usapan ninyo ng masinsinan ang sustento ng mga anak ninyo para pareho kayong dalawa maging malaya. Kasi, ang isang relasyon, hindi naman mapupunta sa hiwalayan, sa awayan, kung hindi kayo pareho may kasalanan. Depende kung sino ang unang may kasalanan. Kasi yung pagsisinungaling sa asawa, no, yung wife kapag nagsinungaling sa husband, kasalanan na yun. Simula nang ikinasal kayo. So kung maraming lihim yung wife doon sa husband, unti-unting natutunaw yung respeto ng husband sa wife. Lalong-lalo na kung yung mga argumento at nalalaman ng husband is patungkol pa doon sa parents niya, sa mga kapatid niya. Kasi may mga taong ganyan na kapag hindi ka marunong rumispeto, lalong-lalo na sa pamilya ng pinakasalan mo, at nailabas mo ang totoo mong ugali, hindi ka na nila pagkakatiwalaan pa. Pakikasamahan ka nila dahil kapatid nila or anak nila yung asawa mo, but never mo magre-regain yung tiwala nila sa'yo. Tapos, baliwala ka lang, andyan ka, parang display ka, parang dekorasyon ka lang. So, di ba hindi siya maganda? Kasi nakikipagplastikan na lang. Ngayon, para matransform mo ang sarili mo, para matanggap mo ang blessings na nakalaan talaga para sa'yo, nang hindi ka nagsasayang ng oras, panahon, sabihin mo. Kasi hindi mo makakamtan yung peacefulness sa puso't isipan mo hanggat hindi mo naisabi or nasabi sa kanya. Kasi mayroong punto na parang sasabog na ang dibdib ko. Alam ko kung sino mahal ko, alam ko kung sino gusto ko. Pero hindi ko magawang ipaglaban dahil ang daming nakaabang sa akin, ang daming mga mata, no, na nakikiosyoso sa bawat galaw ko. So, andoon pa yung isasabi na nandoon kay Tulfo, isusumbong sa bigamya, may ganito, ganyan, di ba? Hindi naman kailangang ipunta yan kay Tulfo kasi from the very beginning, nagpakasal kayo, hindi naman witness si Tulfo. Nagsama kayo, hindi naman witness si Tulfo, di ba? So, yung gagawin ninyo, i-resolve ninyo yung problema nyo na kayo-kayo na lang. Ganun lang kasimple yun. Kung ayaw na ng isa, ay tanggapin mo. Lalong-lalo na kung may kasalanan ka din. O, di ba? Kasi nakakahiya, ibo-broadcast mo buhay mo, hindi ka naman celebrity. So, this is the portion wherein you have to admit that both of you committed mistakes. Hindi nyo na napag-ingatan yung relasyon ninyo. Lalong-lalo na doon sa mga tao na nagsama, na bata at immature pa sila pareho. So di ba? Doon ka sa punto na hindi mo kayang alagaan anak mo. Wala kang income, hindi sapat ang lahat, tapos dinamihan mo pa anak mo. May mga ganun. So, instead na mag-focus ka doon sa problema, harapin mo ang problema, solusyonan mo, tapos i-transform mo yung sarili mo. Yung pinakamahirap lang naman kasi kung masyado kang dependent sa asawa mo. Halimbawa, ikaw na wife, ayaw mo magtrabaho, kaya ayaw mong humiwalay sa husband mo. Kasi, kapag humiwalay ka, wala nang magtatrabaho para sustentuhan ka at ang mga anak mo. So, mahihirapan ka talaga. Ganun din, may side din ng babae na mas malakas yung income ng babae kaysa lalaki. So, alam din ng lalaki na kapag humiwalay siya dyan, wala na siyang mga signature na mga damit, sapatos, gadget, 'di ba? May mga ganun. So, wag na tayong maging ipokrito, may ganun. Sa dami-dami ng readings at rituals na nagawa ko, may ganyan. Pero isa lang ang solusyon diyan, no? Alin man kayo doon sa mga baraha at sitwasyon na sinabi ko, yung pinakamaganda is magpakatotoo ka. Sabihin mo para lumaya ang puso't isipan mo hanggang kaluluwa. At makakamtan mo yung transformation na nakatadhana talaga para sa'yo. Kasi kung puro ka lang reklamo sa buhay mo, ba't di mo bitawan, ba't di mo tigilan, ba't di mo talikuran, para lahat ng toxic mawala. Baguhin mo sarili mo, baguhin mo buhay mo. At huwag ka nang makinig sa ibang tao, sundin mo lang ang sarili mo.
maging matapang ka sa pagharap sa problema mo. At